OFW na ngayon may asawang Chekwan ako. A few moments later. Pupunta kami ngayon ng aking asawa sa Hugo at kakain kami sa Javin's Barbecue Grill Hub. Marami kasi ang nagsasabi na masarap ang barbecue doon. Nung ako ay isang OFW pa lamang ay malapit lang yung dorm namin doon. Pero never pa talaga ako nakapunta doon sa Javin's. Habang papunta pa lang kami doon ay parang naisip ko na nakakamiss din pala yung hinahatid ako lagi ng asawa ko. Magpa-file ng stay out para hindi masabaw ng mami sa dorm. Mas parte ka na lang talaga kapag kayo ay understay. After 20 minutes na nakarating na kami dito sa Silong. Hay, nakakamiss na naman yung lugar na to. Sobrang daming Pinoy. Ang daming mga Pinoy food na pwede nyong tikman. Hay, nakakamiss talaga siya. Yung food hindi siya. Anak ko! Nakarating na kami dito sa Javin. Buti na lang at wala pang masyadong tao. Pero bago, nag-park muna kami ng aming sasakyan. So, ayan na yung Javins. Malapit lang pala to sa park ng Silong. Gagamit ka ng machine para mag-order dito sa Javins. I-click mo lang yung o-orderin mo at saka yung quantity niya. Makikita mo din ang total price ng yung in-order. Ito pala ang cravings ko pero hindi ako sinerte dahil sold out na siya. Ito ka na rin magbabayad ng mga in-order mo. O diba, ang sosyal, usog na naman ako. Napagastos na naman ang asawa ko. Anak ko! After ng ilang minuto ay dumating na din ang aming order. Hindi na ako nakapag-video ng todong-todo kasi nahihiya na. Tada! Ito na yung order namin. Ang sarap talaga tingnan, no? Yung barbecue, hindi yung nakikita mo. Anak ko! After namin kumain, dumalaw muna ako sa dati kong dorm at nakipagkita sa dati kong mga katrabaho. Lalo ko na namang namimiss ang buhay isang OFW. Yung after work, uuwi ka sa dorm. After dorm, pupunta ka na naman sa company. Dito ako madalas nagpapahinga, nag-iisip, nagre-relax, umiiyak, at naisip kong for almost 8 years kong isang OFW, madaming nagbago dahil sa bawat tao sa dorm. People come and go. Kung hindi lang siguro ako nakapagpangasawa ng Taiwanese, sana rin siguro ako sa mga naghahanap ngayon ng malilipatan. Pero lagi nating tatandaan na hindi ang pag-aasawa ng Taiwanese ang solusyon upang makapag-stay ka ng Taiwan ng matagal. Dahil hindi rin yun ganun kadali. Dahil madami kang adjustment na gagawin. Katulad na lamang nito. I'll make you happy later, ha? You go sleep, I happy.